Magandang araw po mga kababayan. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang isang kontrobersyal na pahayag na lumabas mula sa dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office, si Bryce Erickson Hernandez. Sa isang hearing sa House of Representatives, inilantad ni Hernandez ang kanyang nalalaman tungkol sa mga proyekto sa flood control sa Bulacan na di umano ay may kinalaman sa ilang kilalang politiko. Ayon sa kanya, habang siya ay na-contempt sa Senate Blue Ribbon Committee kamakailan, nagkaroon siya ng panahon upang pag-isipan at magdesisyon na ibahagi ang ilang detalye tungkol sa mga proyekto. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Sinabi niya na tama si Senator Lacson nang sabihin na ang ilang engineers ng DPWH ay tila naging mga legman o bagman na lang. Ipinahayag ni Hernandez na kung tatanungin kung sino o kanino sila naging bagman, handa na siyang ipaliwanag sa harap ng komite. Sinabi rin niya na nabigyan siya ng assurance ni Senator Marcoleta na ligtas na siyang magsalita, kaya't nagdesisyon siyang ilahad ang kanyang kaalaman. Sa kanyang testimonya, binanggit niya ang ilang prominenteng politiko sa bansa. Kabilang dito si Senator Jinggoy Ejercito Estrada at si Senator Joel Villanueva. Ayon kay Hernandez, si Senator Jinggoy ay nagkaroon ng allocation na 355 million pesos sa 2025 para sa ilang proyekto sa Bulacan. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Samantalang si Senator Joel Villanueva ay naglaan ng 600 million pesos noong 2023 at ang Standard Operating Procedure o commitment para sa kanila ay 30%. Ipinunto rin ni Hernandez ang iba pang personalidad na sangkot sa proseso, si Yusek Robert Bernardo at si D. Alcantara, na tumutulong sa koordinasyon at implementasyon ng mga proyekto. Ayon sa kanya, ang mga pondo at proyekto ay naide-deliver sa mga politiko at contractors sa pamamagitan ng ilang tauhan ng DPWH, kabilang sina Christian Santiago at Andre Balatbat. Binigyang diin ni Hernandez na mahalagang mabasa ang buong listahan ng mga proyekto sa General Appropriations Act, pati na rin ang kabuuang halaga upang malinaw kung anong mga line items ang may kinalaman sa partikular na politiko at hindi lamang sa mga engineers o contractors. Ito ay para sa kapakanan ng publiko upang malaman ang detalye ng pamamahagi ng pondo sa mga flood control projects sa Bulacan. Sa pagpapatuloy ng kanyang salaysay, ibinahagi ni Bryce Erickson Hernandez ang detalyadong impormasyon tungkol sa mga politiko at ang kanilang mga natanggap na pondo para sa mga flood control projects. Una, binanggit niya si Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Ayon sa testigo, si Senator Jinggoy ay nagkaroon ng allocation na 355 million pesos sa 2025. Ang pondo na ito ay inilaan para sa ilang proyekto sa Bulacan, kabilang ang construction ng flood mitigating structures na may pumping station at floodgate sa iba't ibang barangay sa Hagonoy at Malolos. Ayon kay Hernandez, ang Standard Operating Procedure o commitment para kay Senator Jinggoy ay 30% at ito ay dumadaan sa proseso ng DPWH para maipamahagi sa mga contractors at implementers. Sunod namang binanggit ni Hernandez si Senator Joel Villanueva. Sa 2023, ang allocation para sa kanya ay umabot ng 600 million pesos. Ang commitment o SOP nito ay 30% din, kapareho ng kay Senator Jinggoy. Ipinunto ni Hernandez na ang mga proyekto para kay Senator Joel ay rehabilitation at construction ng flood control structures sa Balagtas at Bukawi, kabilang ang mga river mitigation projects na may naka-assign na milyong halaga sa bawat location. Hindi rin nakaligtas sa kanyang testimonya ang pagbanggit kay Yusek Robert Bernardo at kay D. Alcantara o si D. Alcantara. Ayon sa kanya, sila ang pangunahing tauhan na nakikipag-ugnayan sa mga politiko at contractors. Si C.D. Alcantara, halimbawa, ay responsable sa pag-deliver ng mga proyekto at pondo sa mga opisyal. At siya rin ang tinutukoy bilang Chief Implementer sa opisina ng DPWH sa Bulacan. Dagdag pa rito, binanggit ni Hernandez ang mga driver ng DPWH na sina Christian Santiago at Andre Balatbat.
na tumutulong sa logistics ng pamamahagi ng pondo. Layon ng detalyadong pagsasabi ni Hernandez na malinaw sa publiko kung sino ang mga taong may kinalaman sa pamamahagi ng mga pondo at proyekto upang maiwasan ang kalituhan at upang matukoy ang mga line items sa General Appropriations Act na direktang nauugnay sa mga politiko. Ipinahayag din niya ang kahalagahan ng pagbasa ng kabuuan ng listahan ng mga proyekto, pati na rin ang halaga ng bawat proyekto upang magkaroon ng transparency sa kung paano na ipamahagi ang mga flood control allocations. Ayon kay Hernandez, ang mamamayan ay may karapatan na malaman kung aling proyekto ang ipinapatupad para sa partikular na politiko at kung magkano ang pondo na inilalaan para rito. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimony, ipinakita ni Bryce Erickson Hernandez ang kabuuang larawan ng mga flood control projects sa Bulacan at kung paano ito nauugnay sa mga politiko. Ayon sa kanya, ang bawat proyekto ay may partikular na allocation at malinaw na nakatala sa General Appropriations Act. Mahalaga umano na malaman ng publiko kung aling proyekto ang ipinapatupad para sa partikular na politiko at kung magkano ang pondo na inilaan para rito. Sumunod na binanggit ang Barangay Mayto sa Kalumpit, kung saan itinayo ang flood control structure na may pumping station at floodgate sa Phase 3 na may halagang 60 million pesos. Sa Barangay Santa Rosario Creek, Malolos City, isang flood mitigating structure na may pumping station at floodgate ang natapos sa Phase 3 na may halagang 40 million pesos. At sa Barangay Carillo, Hagonoy, may katulad na proyekto sa Phase 3 na nagkakahalaga ng 40 million pesos. Ayon kay Hernandez, ang kabuang halaga ng mga proyektong ito para kay Senator Jinggoy ay 355 million pesos at ang Standard Operating Procedure o commitment ay 30%. Sunod na tinalakay ni Hernandez ang mga proyekto para kay Senator Joel Villanueva na nagkaroon ng allocation na 600 million pesos noong 2023. Kabilang dito ang mga proyekto sa Balagtas at Bukawi na nakatuon sa flood mitigation sa mga pangunahing ilog at barangay. Sa Balagtas River, Barangay Panginay, isinagawa ang rehabilitation ng flood control structure sa Phase 3 na nagkakahalaga ng 75 million pesos. Sa Bukawi River, Barangay Pambang Bukawi, itinayo ang flood mitigation structure mula Station 12 plus 589 hanggang Station 12 plus 739 na may halagang 75 million pesos. Sa Bukawi River, Barangay Turo Bukawi, isang katulad na structure ang itinayo mula Station 4 plus 204 hanggang Station 4 plus 354 na may halagang 75 million pesos. Sa Bukawi River, Barangay Kingin, itinayo ang flood mitigation structure mula Station 3 plus 36 hanggang Station 3 plus 236 na may halagang 75 million pesos. Sa Bukawi River, Barangay Bunlo, isinagawa ang katulad na construction mula Station 5 plus 466 hanggang Station 5 plus 667 na may halagang 75 million pesos. Sa Balagtas River, Barangay Santol, itinayo ang flood mitigation structure mula Station 3 plus 533 hanggang Station 3 plus 683 na may halagang 75 million pesos. Sa Barangay Dalig, Phase 3, isinagawa ang construction mula Station 7 plus 804 na may halagang 75 million pesos. At sa Barangay San Juan at Santol, isinagawa ang construction mula Station 14 plus 124 hanggang Station 14 plus 274 na may halagang 75 million pesos. Ang kabuuang halaga para sa mga proyekto ni Senator Joel ay 600 million pesos at ang SOP o commitment ay 30%. Binanggit ni Hernandez na ang delivery ng mga pondo at proyekto ay pinangangasiwaan ni D. Alcantara o CD Alcantara, ang dating district engineer at chief implementer sa opisina ng DPWH sa Bulacan. Ayon sa kanya, si Alcantara ang nakikipag-ugnayan sa lahat ng politiko at contractors at may karampatang bahagi sa lahat ng proyekto na dumadaan sa opisina. Ang mga driver ng DPWH, sina Christian Santiago at Andre Balatbat, ay tumutulong sa logistics ng pamamahagi ng pondo sa mga politiko at implementers. Bilang reporter na nagbabalita sa publiko, malinaw na ipinakita ni Hernandez kung paano nahahati ang pondo, sino ang mga responsable,
At anong mga proyekto ang direktang nakatali sa pangalan ng mga politiko? Ang detalye ng bawat line item at halaga ay isang malaking bahagi ng transparency na nararapat malaman ng mamamayan. Habang ipinagpapatuloy ni Bryce Erickson Hernandez ang kanyang testimonya, detalyado niyang inilatag ang papel ng bawat tauhan sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa pamamahagi at implementasyon ng mga flood control projects sa Bulacan. Si Hernandez mismo bilang dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office ang pangunahing testigo. Ayon sa kanya, siya ay nakontempt kamakailan sa Senate Blue Ribbon Committee at sa panahong iyon ay nagdesisyon siyang ilahad ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa proyekto sa kabila ng panganib sa kanyang karera. Isa sa mga sentrong tauhan na binanggit niya ay si Henry Alcantara o mas kilala rin bilang D. Alcantara o si D. Alcantara. Bilang dating district engineer, siya ang chief implementor ng DPWH sa Bulacan at ang pangunahing tagapamahagi ng mga proyekto at pondo sa mga politiko. Ayon kay Hernandez, si Alcantara ang tumutukoy kung sino ang makakatanggap ng allocation at siya rin ang nakikipag-ugnayan kay Yusek Robert Bernardo para sa mga political personalities. Bukod pa rito, may karampatang bahagi si Alcantara sa lahat ng proyekto at nakatanggap siya ng 30% SOP o commitment sa bawat proyekto na dumadaan sa opisina. Sa proseso ng pamamahagi, nakatulong ang dating hepin ng construction na si JP Mendoza na tumulong sa pagpapatupad at koordinasyon sa field. Samantalang sina Christian Santiago at Andre Balatbat, mga DPWH driver, ang responsable sa logistics na siya ring nagde-deliver ng pondo at dokumento sa mga politiko at contractors. Ayon sa testimonya ni Hernandez, ang mga driver na ito ay mahalagang bahagi ng chain of delivery upang maiparating ang proyekto sa tamang destinasyon. Binanggit din ni Hernandez na ang bawat proyekto ay sinusubaybayan at naipapamahagi ayon sa nakasaad sa General Appropriations Act. Ngunit sa kanyang pahayag, malinaw ang pagkakabanggit na may politikal na impluensya sa pagpili ng proyekto at pamamahagi ng pondo. Ang mga DPWH engineers at tauhan ayon sa kanya ay tila naging legman o bagman na lamang sa mga politiko na sumusunod sa instruction ng mga nakatataas at ng mga politiko upang matiyak na maihahatid ang commitment sa kanila. Ayon pa kay Hernandez, si Alcantara ang pangunahing kumakausap sa lahat ng politiko at contractors at siya rin ang nagpapahiwatig sa mga kontraktor kung paano hahatiin ang karagdagang bahagi ng pondo. Mayroon pa ring dagdag na 2% para sa mga kontraktor o politiko na nagnanais magkaroon ng mas maraming proyekto sa susunod, isang mekanismo na parang finder's fee. Sa kabuuan, malinaw sa pahayag ni Hernandez na ang DPWH sa Bulacan ay may hierarchical structure kung saan ang pangunahing opisyal, mga assistant engineer, hepin at driver ay may kani-kanilang papel sa implementasyon, pamamahagi ng pondo at koordinasyon sa mga politiko. Ang bawat hakbang mula sa pagsusuri ng proyekto hanggang sa pag-deliver ng pondo ay nakaayos sa chain of command, ngunit may malinaw na political na dimension na nakakaapekto sa transparency ng proyekto. Bukod sa mga politiko at DPWH officials, binigyang diin ni Bryce Erickson Hernandez ang papel ng iba pang mga opisyal, council at miyembro ng Kongreso na sangkot sa hearing. Ayon sa kanya, mahalaga ang presensya ng bawat isa upang tiyakin ang transparency at maayos na pagdinig sa kanyang testimonya. Isa sa mga unang nabanggit ay si Senator Marcoleta, na sa testimonya ay nagbigay ng assurance kay Hernandez na ligtas siyang magsalita at ihayag ang kanyang nalalaman. Ayon sa witness, ang tiwala na ito mula kay Senator Marcoleta ang naging dahilan upang siya ay magdesisyon na ilahad ang buong detalye ng proyekto at pamamahagi ng pondo sa mga politiko. Si Senator Lacson naman ay binanggit sa simula ng testimony bilang tumutukoy sa naging kalagayan ng DPWH engineers. Ayon kay Hernandez, tama si Senator Lacson nang sabihin na ang ilang engineers ay tila naging legman o bagman na lamang sa mga politiko. Sa bahagi ng House of Representatives, binanggit ang papel ni Congressman Adyong na kinilala sa pag-uugnay sa koordinasyon sa pagitan ng House at Senate. Siya ang nagbigay daan upang matiyak
na mananatili si Hernandez sa House para sa buong oras ng pagdinig. Si Congressman Garvin o Garvin, ayon kay Hernandez, ay isa sa mga humarap sa kanya para itanong ang detalye tungkol sa mga politiko at ang commitment o hatian ng pondo. Ayon sa testimonya, ang mga tanong ni Congressman Garvin ay nakatuon sa kung sino ang nakakatanggap ng allocation at kung paano nahahati ang bawat proyekto sa mga political personalities. Ang Deputy Speaker naman ay nabanggit sa konteksto ng pagpapatuloy ng pagbasa ng statement ni Hernandez. Siya ang nagbigay pahintulot at nag-coordinate upang makumpleto ng testigo ang kanyang salaysay bago humarap sa mga tanong ng mga miyembro. Bukod sa mga nabanggit, ang mga formal na pagtukoy tulad ng Mr. Chair, Your Honor, at Ma'am ay ginagamit upang ipakita ang respeto sa leader ng pagdinig at sa mga opisyal na nakaupo sa committee. Ang bawat interaksyon ay may layunin, tiyakin ang accuracy ng impormasyon at mapanatili ang tamang proseso sa legislative hearing. Sa kabuuan, ipinakita ni Hernandez na ang legal at legislative framework ay may mahalagang papel sa pagkuha ng testimonya, sa pagpapatunay ng mga detalye at sa pagprotekta sa testigo habang inilalantad ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa pamamahagi ng pondo at proyekto. Ang bawat tanong, interjection at coordination ay bahagi ng masusing proseso upang malinaw sa publiko kung sino ang mga aktor at paano nagkakaugnay ang mga politiko, engineers at opisyal sa pamamahala ng flood control projects sa Bulacan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pahayag, ibinahagi ni Bryce Erickson Hernandez ang mga pinakapangunahing kontrobersya at mahahalagang punto ng kanyang testimonya tungkol sa mga flood control projects sa Bulacan. Ayon sa kanya, malinaw ang pagkakabanggit na mayroong political personalities na direktang nakinabang sa mga proyekto. Isa sa mga pinakasensitibong bahagi ng kanyang testimonya ay ang allocation kay Senator Jinggoy Ejercito Estrada na umabot sa 355 million pesos sa 2025. Ipinunto ni Hernandez na ang standard operating procedure o commitment ay 30%. At ang pondo ay ipinapamahagi sa pamamagitan ng mga DPWH engineers at tauhan. Ayon sa kanya, ang delivery ng mga proyekto at pondo ay dumadaan sa chain of command sa DPWH at si D. Alcantara o CD Alcantara ang pangunahing tagapamahagi. Sunod na tinalakay ang allocation kay Senator Joel Villanueva na umabot ng 600 million pesos noong 2023. Ang mga proyekto para sa kanya ay nakatuon sa Balagtas at Bocaue, kabilang ang construction at rehabilitation ng flood mitigation structures sa mga river stations. Katulad ng kay Senator Jinggoy, ang commitment o SOP ay 30% at ang pondo ay naipapamahagi sa pamamagitan ng Alcantara at ng kanyang mga assistant, pati na rin sa mga driver na sina Christian Santiago at Andre Balatbat. Binanggit din ni Hernandez ang papel ni Yusek Robert Bernardo na nakikipag-ugnayan sa mga politiko para tiyakin na maipapamahagi ng tama ang allocation. Sa kanyang salaysay, ang koordinasyon sa pagitan ng DPWH at mga political personalities ay parang isang chain ng responsibilidad kung saan bawat tauhan ay may tiyak na papel sa implementasyon at pamamahagi ng pondo. Ayon kay Hernandez, may mekanismo rin para sa dagdag na porsyento. Kung nais ng mga politiko na magkaroon ng mas maraming proyekto sa susunod, may karagdagang 2% na maaaring ibigay sa Alcantara bilang finder's fee. Ang detalyang ito ay nagpapakita ng komplikadong ugnayan ng DPWH officials, contractors, at politiko sa pamamahala ng proyekto. Isa pang mahalagang highlight ng testimonya ay ang transparency. Binanggit ni Hernandez na mahalaga na mabasa ang kabuuan ng line items sa General Appropriations Act at ang halaga ng bawat proyekto. Ito ay upang malinaw sa publiko kung anong proyekto ang may kinalaman sa partikular na politiko at hindi lamang sa mga engineers o contractors. Sa kabuuan, ipinakita ni Hernandez ang malalim na koneksyon ng DPWH sa politiko at kung paano nagiging instrumento ang mga engineers, assistant engineers, HEPIN at drivers sa pamamahagi ng pondo. Ang bawat detalye ng proyekto at allocation ay isang bahagi ng mas malawak na sistema kung saan ang politika at pamahalaan ay nagkakaugnay sa implementasyon ng flood control projects sa Bulacan. Sa pagtatapos ng kanyang testimonya,
Muling binigyang diin ni Bryce Erickson Hernandez ang kahalagahan ng transparency at katotohanan sa pamamahagi ng mga flood control projects sa Bulacan. Ipinahayag niya na handa siyang ilahad ang lahat ng nalalaman niya sa kabila ng panganib sa kanyang karera upang mabigyan ng linaw ang publiko at matukoy ang mga political personalities na nakinabang sa pondo. Binigyang diin ni Hernandez na ang chain of delivery ng pondo ay malinaw na nakaayos mula sa dating mong district engineer na si D. Alcantara o si D. Alcantara hanggang sa mga assistant engineers, Hepin at driver na sina Christian Santiago at Andre Balatbat. Ang bawat proyekto ay may nakasaad na halaga sa General Appropriations Act at bawat allocation ay may commitment na 30% para sa political personalities, tulad ni na Senator Jinggoy Ejercito Estrada at Senator Joel Villanueva. Sa kanyang closing statement, ipinaliwanag ni Hernandez na ang kanyang layunin ay hindi lamang magbigay ng impormasyon sa committee, kundi upang maipakita rin sa publiko kung paano gumagana ang political influence sa implementasyon ng mga proyekto. Ayon sa kanya, ang mga engineers at DPWH officials ay nagiging instrumento sa pamamahagi ng pondo at may malinaw na ugnayan sa mga politiko upang matiyak na naibabahagi ang commitment. Bilang reporter na nagbabalita sa kaganapan, malinaw sa testimonya ni Hernandez na ang sistemang ito ay may hierarchy, accountability at coordination, ngunit may kasamang politikal na impluensya na dapat malaman ng mamamayan. Ang bawat detalye ng proyekto, halaga at political commitment ay bahagi ng transparency na layong ihatid ang katotohanan sa publiko. Sa huli, nagpasalamat si Hernandez sa committee sa pagbibigay ng sapat na oras upang maipahayag ang kanyang testimonya at ipinahayag ang kahandaan na ilahad pa ang iba pang nalalaman niya sa mga susunod na pagkakataon. Ang kanyang salaysay ay naging mahalagang dokumento upang maunawaan ng bansa kung paano na ipapatupad ang flood control projects sa Bulacan at kung sino ang mga taong may kinalaman sa pamamahagi ng pondo. Ang pagbabalik tanaw sa testimony na ito ay nagsilbing malinaw na ulat para sa publiko at sa media na nagpapakita ng koneksyon ng politika, pamahalaan at DPWH sa mga proyekto sa flood control at kung paano nakaaapekto ang political influence sa transparency at accountability ng implementasyon.